Ngayon, ito yung mga sip-sip. Tigilan nyo na yung sip-sip. Ako, natuwa ako doon sa pahayag ni Presidente Duterte, yung huli niyang pahayag. Alam nyo ba kung ano yung naging huling pahayag ni Presidente Duterte? Yung huling labas niya sa TV, yun ang tama Yun yung matagal na nating hinahanap sa kanya bilang isang leader. Tingnan ninyo, ang ganda ng resulta. Na ako, napabilib mo ko. Kasi po, ano yung sabi niya? May sinabi yung si Presidente Duterte, sandali lang, hinahanap ko yung title nung balita. Doon sa kanyang huling public appearance sa pamamagitan ng telebisyon, mga kaibigan. Yun ang hinahanap nating karakter especially ngayon, sapagkat ang tao ngayon masyadong mabigat ang dinadalang problema ng bawat tao. Kaya makita ninyo, merong nagwawala, bigla na lang susumpungin ng init ng ulo. Mga kaibigan, bakit? Bunsod na rin yan ng dinadanas natin ngayon, epekto rin ngayon yan ng lockdown, mga kaibigan. Ngayon, ito sinabi niya, nagpapasalamat anya ako. Iyan. At saka ang dating nung pananalita niya ngayon, mababa na ang dating ng pananalita. Wala na yung minumura siya. Eto, kung napapakinggan tayo ng Malacanang, yan ang gawin ninyo. Maging sa mga susunod pa ninyong pagharap sa publiko. Mas lalo kang hahangaan Presidente na ho kayo Hindi ho ba? Kaya tayo, napabilib. Sabi niya, nagpapasalamat ako, anya, sa publiko. Dahil sa kooperasyon. Yan, pinasasalamatan niya. Yun ang tama Mga kaibigan, di yung pag umarap tayo, parang sinisisi natin lagi yung publiko. Merong lumabag sa batas, lahat na ng publiko kasalanan na. Hindi ba? Halimbawa, yung tungkol sa martial law, siguro nga, hindi yun ang talagang intention niya. Kasi kilala na natin siya kung magsalita pero hindi na ho naaangkop ngayon Especially sa panahon ngayon. Kailangan ang mga tagapagsalita ng gobyerno, maging si Presidente Duterte, yung estilo na napanood ko, kapiraso lang yung napanood ko dahil sa news ko lang napanood. Umanga ako Yan ang tama kako Yan din naman yung sinasabi natin nung simula pa lang Hindi ho ba? Hindi naman natin kailangan magkaroon ng kaaway especially ngayon. At yung pamumuno, sa inyo dapat magsimula yan. Yung pakikitungo ng mabuti sa publiko. Ayan. Di mapupuri pa ang gobyerno. Sino ngayon ang hindi susuporta sa inyo? Kung ganyan. Di ba nung si Roque binalik, akala mo kung sino na namang mayabang na kung makapamewang, kung makapagsalita akala mo nakapamewang na may pakwan sa kilikili, di ba? Na nakabuka kilikili. Ano sabi natin? Hindi ganyan ang pananalita. Umalis ka na dyan Pagbalik mo, bit-bit mo na naman yung hangin na yan. Binago niya. Di mabuti. Maganda ngayon ang resulta. Hindi ho ba? Wala naman tayong sinasabi na makakasama Lahat ng sinasabi natin dito na kung magkaminsan, hindi talaga sang-ayon sa ginagawa nila, pero yun ang makakabuti. Hindi naman tayo nagsasabi ng binabanatan lang natin sila. Katulad nito, sinasabi natin yung magandang ginawa, magandang
pamamaraan ng paghahatid ng kung ano, ng adhikain ng gobyerno sa mamamayan, sa publiko. Kung paano yung ginawa ni Presidente Duterte doon sa kanyang huling pagharap sa publiko, sana yan ang hinahangad natin na mapapanood natin na klase ng Duterte sa mga susunod na pagharap nyo sa publiko. Kasi po, wala naman tayong ibang pupuntahan eh. Meron pa bang destabilization ngayon? Wala na ho eh. Ang nangyayari tuloy, naiinsulto kayo kapag hindi maganda ang sinasabi ninyo o kaya yung pamamaraan ng pananalita at paghahatid natin ang gusto natin sabihin sa publiko. Dahil kayo ang presidente namin eh. Oh, kanino kami makikinig? Hindi ba? Kanino kami susunod? Tapos, isa pang dapat na mapansin ni Presidente Duterte, kita ninyo, pag maganda ang pinakita ni Presidente Duterte, walang makapagsipsip eh. Yan. Yung sipsip, yan ang kamandag eh. Ha? Yan ang mga walang hiya eh. Oh. Ang gustong-gusto niya, yung nagagalit si Presidente para makapasok sila sa pinag-uusapan, sa issue. Kahit hindi sila dapat kasali. Hindi ba? Oh, nung nabanggit ni Presidente Duterte, idideklara daw ang martial law laban dyan kasi ginagawa ng komunista. Sabi ko nga sa inyo, komunista may kasalanan, ba't nyo idadama itong publiko? Oh, sabi naman ng Malacanang, parang ano lang yun. Makikita mo, parang hindi totoo dahil itong paglabas niya ngayon, ibang-iba eh. Ibang-iba sa mga nakaraang Duterte. Mga kaibigan nakilala natin eh. Ito yung sinasabi nating madalas na bakit tayo maghahanap ng kaaway? Sino kakaawayin mo? Yung sarili mong mamamayan. Oh. Makikipag-away tayo sa mga malalaking bansa. Hindi yun makakatulong sa atin. Disadvantageous yun sa atin. Oh, sino mag-aakalang magkakaroon ng pandemic? Nagkaroon ng pandemic. May mga kaaway tayo. May disadvantage yun sa atin. Hindi ho ba? Mga kaibigan. Kaya, ako, natutuwa ako yung napanood ko kanina sa balita. Yung paraan ng pananalita niya. Yun ang maganda eh. Kasi dapat seryoso na tayo ngayon eh. Ha? Hindi tayo nag-aantay dito na, mali yung sinabi, hindi ganito yung pagkakaintindi. Hindi pwede nang ganun. Ha? Seryoso na ang problema. Mundo na ang may problema rito. At tayo, kailangan nating bitbitin ang sarili natin. Tayo ang dapat maging in charge sa sarili natin. Katulad ng mga sinasabi natin na nakaligtaan ng nagawin ng gobyerno. Isaalang-alang ng administrasyon, dapat yung food security. Yan ang isipin ninyo ngayon, mga kaibigan. Yan ang dapat na pinagpaplanuhan na ngayon ng mga nasa gobyerno, lalo na yung mga in charge dyan. Ha? Sa ating pong agriculture, mga kaibigan, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Palakasin natin ang ating pagkain dito sa Pilipinas. Nakita ninyo ang posibleng pwedeng mangyari. Ha? Wala ka ng pera, wala ka pang pagkain. Paano yan? Kung meron kang pagkain, wala ka man pera, baka sila pa ang humingi ng pagkain sa atin o bumili ng pagkain kung meron tayo, marami tayong sobra. Iyan ang mga pangunahin na dapat nakita ng gobyerno natin ngayon. Yan ang importante. Importante pa, wala tayong kaaway. Bakit? Kung sila makadiskubre, yung mga inaway natin bansa,
sila halimbawa makadiscover ng gamot, paano tayong magiging priority? Kung tutulungan man tayo, kulelat na tayo. Marami munang mamamatay sa atin bago tayo matulungan. Siyempre, uunahin yung mga kaalyado nila talagang bansa. Yung sinasabing New World Order, pagkatapos nitong pandemic na ito, alam niyo bang nakikita kong senaryo? Wala na yan, yung China. Wala na yan. Pagkakaisahan na ng buong mundo yan. Katunayan, hinihingi na nga ng, nagpapile na nga ng damages yung mga bansa. At tayo, merong sinasabi yung isang publisher sa Amerika, napanood ko sa television kanina. Ang sinasabi niya, ang Pilipinas, in-encourage niya ang Pilipinas na mag-file din ng protesta. Halimbawa, may utang ka sa China, yun ang gamitin mo laban sa kanila. Pinirwisyo nyo kami. Ang dami nyo pinatay na Pilipino rito. Alam nyo ba si Marcos? Ang hinihingi ni Marcos na isa sa hindi nagustuhan ng Amerika sa kanya, yung paniningil niya sa base militar. Alam nyo, isa sa ginamit ni Marcos na dahilan, nung mga gera, milyon ang namatay sa Pilipino dahil sa pakikipaglaban kasama ng Amerika. Kasama nyo kaming nakipaglaban. Pero hindi nako-compensate yung mga Pilipino. Mamaya, paparinig ko sa inyo yan. Para ito, mabuksan ng isipan nating mga Pilipino. Naghahanap ba kami ng leader na ikakahiya namin? Hindi. Walang matinong tao na ang gusto natin, magkaroon tayo ng nakakahiyang leader. Ang gusto natin, leader na ating maipagmamalaki. Leader na mahimbing tayong makakatulog dahil alam natin na ang leader natin ay maaasahan natin. Hindi tayo pababayaan. Kaya lang yung iba siguro hindi nakakapanood nito o kaya anything na maganda para kay Marcos, ayaw nilang marinig. Mali yun. Si Marcos, Pilipino yan. Maraming mabuting ginawa si Marcos. At tatandaan ninyo, ito yung sinasabi ko Wala pa akong nakitang leader sa mundo na bumisita sa Amerika. Ang binigyan ng napaka-ringal na pagsalubong ng presidente ng Amerika. Si Marcos lang yun. Samantalang naganap yun sa panahon na tayo ay maliit na bansa, mahirap na bansa. Pero yung ibinigay na pagsalubong, klase ng pagsalubong na ibinigay ng Amerika kay Marcos, parang hindi ko nakitang ibinigay sa sino mang presidente ng Pilipinas, kung hindi man sa mga leader sa mundo. Lalong hindi sa sino mang leader ng Pilipinas. Bakit? Respected si Marcos kahit ganun Hindi katulad nila, Cory, pinapalakpakan. Pero sinalubong ba sila ng ganun? Hindi. Si Erap, sinalubong ba ng ganun? Si Ramos na nga Ako napasama sa mga state visit ni Ramos. Mga kaibigan, wala akong nakitang ganun na reception. Ganong kainit na pagsalubong at
pagbibigay ng karangalan, sa pagsalubong sa isang leader. Hindi ko nakita yung kay Ramos. Si Marcos lang yun. Yun ang gusto nating makita na leader dito sa Pilipinas. Yun, bakit hindi yun ang tularan ninyo? Bakit ipagpipilitan natin? O lahat naman ng sinabi natin, nakabeauty, di ba? Halimbawa, bakit kako hindi tulungan ng gobyerno yung mga nagsasabi dito, nagsasaliksik na meron lunas silang alam ayon sa kanila. Laban dyan sa COVID-19, sa China virus. Bakit hindi kausapin ng... Tingnan mo si Presidente Duterte nagutos. Ano sabi niya? Magbibigay pa siya ng reward. Tama yun Bigay mo yun doon sa makakatuklas. Kasi invention yan Intellectual property yan Mga kaibigan Intellectual, may batas yan IPR. Intellectual property rights. Kaya talagang dapat mo silang i-compensate. Kung sa ibang bansa yan, katulad yung katarantaduang ginawa ng FDA dito sa yung doktor daw doon sa Tarlac na merong facilities. Kalahin nyo pinasara? Pagkatapos ngayon nasa Amerika at yung kanyang pamamaraan ay accepted na i-practice sa Amerika. Sino nawalan? Tayo. Bakit natin i-discourage? O di mabuti. Sinunod. Hindi ho ba? Nagbibigay daw siya ng reward para sa kung sino. Kaya wala tayong iniisip na masama Kung susunod lang at pakikinggan lang ng gobyerno ang lahat. Hindi yung mga nagmamagaling. Akala mo kung sino, tas magpapapila ng tao. Hindi rin pala masusunod yung social distancing. Mga kaibigan, ang dami ngayon nangyayari niyan. Nagkakalat yung mga litrato, maraming nagsusumbong sa akin. Pagkatapos yung iba kung bugbugin, ayun, yung sa Quezon City, nagtitinda ng isda. Anak ng mga kaibigan. Isang tao lang yun, Ayun sinasabi natin Mga nagsisip-sip lang Pag nagsip-sip, pwedeng gawin, ano yan? Siyempre, si Presidente Duterte, may hiya siyang sitahin. Yun ang hirap sa leader May kahinaan si Presidente Duterte. Ayaw niyang ipahiya yung mga tarantado na nagsisip-sip sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ginagawang kalokohan ng pulis na pang-aabuso, tamo, nahahawa na ang mga gagong barangay kupal, tsaka yung mga enforcer ng kung ano-ano lang, City Hall lang sa Quezon City, tingnan ninyo ginawa, hayop ang ginawa sa isang tao. Yung ba katumbas na parusa ron? Dapat sa inyo ihagupit yan Paano? Yun ang sinasabi ko rin minsan sa inyo. Bakit hindi umuusad ang pagkilos nitong barangay? Hindi coordinated lahat. Yung sistema wala. Lalo na nung ibibigay na yung pera. Bakit wala? Lalo na kung walang pera. Bakit? Hindi naman nasanay na may ginagawa yung mga yan Simula nung pumasok sa barangay yung mga yan, walang ginagawa yan. Nagkaroon ng pandemic, hindi inaasahan. At kailangan silang magtrabaho. Tema, hindi alam. Hindi na alam ang gagawin. Nasanay na kumbaga sa tamad, nasanay nang ayaw maghanap buhay.
Ang gusto, kumikita, wala siyang ginagawa. Yan ang klase ng maraming barangay dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Kaya ito palang pagpapasalamat na sinabi ni Presidente Duterte dahil sa cooperation ng publiko. Ayan, di balansi kayo. Hindi yung may gumawa ng kalokohan eh. Ang gusto mong parusahan lahat, pati yung hindi gumawa ng kalokohan. Hindi pwede yun. Masama yun. At yun, magiging mabuti lang ngayon para sa mga sipsip. Ngayon lang magiging mabuti yun. At makakabuti lang yun sa mga sipsip. Mga kaibigan. Ha? Sa panahong nandyan kayo, hindi naman kayo habang panahon nandyan. Huwag niyong isipin, kahit na balak niyong magtagal sa pwesto, habang panahon na lang, nandyan kayo. Maigsi lang ang buhay. Bihira na siguro. Aabot sa mga nasa gobyerno, abot ng 100, bihira na yun. Sa lahat ng nasa gobyerno, politiko, ang pinakamatanda na yata ngayon na nabubuhay, si Enrile. Ilan? Gaano karami yung mga politiko? Ang dami niyan. O ilan yung pinakamatandang nabubuhay? Si Enrile. Isa lang. Mga kaibigan, hindi kayo abuti ng 100 taon dyan. At hindi tayo naglilingkod lamang sa mga sipsip. Di ba, mga kaibigan? Dapat naglilingkod tayo sa buong mamamayan. Yun ang yun ang punto mga kaibigan Si Presidente Duterte, mga kaibigan, na yun nga, isa dyan sa sinabi niya yata, itong, sumasagot itong komunista, mga kaibigan, dahil pinatitigil na ni Presidente yung peace talks. No more peace talks, sabi. Sabi nitong komunista, kwan daw, hindi na raw sorpresa yan. Yan daw deklarasyon na ang gobyerno hindi na babalik sa usapang pangkapayapaan sa mga sa mga komunista, communist guerrillas. Mga kaibigan, sabi nila? Permanent termination ito nung sinabi ito nung March sabi ni Presidente Duterte. Convenience excuse daw po ito para doon sa failure ng gobyerno sa COVID-19. Kaya yan failure, kaya ano yan? Hindi kayo talaga dapat nang kausapin. Tama yung hakbang na yun. Dapat yun nung una pa nga pero di ba, kinansila na rin yan nung una. Nagpadala ng mga suguron. Yayabang pa nila, nila Joe Masiso, Isipin mo, akala mo, naghahanap buhay, wala naman trabaho, mga kaibigan. Isip mo, kausap mo sa table, standby. Nagpapalaki ng itlog niya ron sa Netherlands. Nakasandal sa benepisyo ng Netherlands. Sarap ng buhay, Nagpa-party pa ron nakikipagkiskisan pa kay Aramina mga kaibigan yan. Dati tinigil na yun Inulit na naman, mga kaibigan. Eto, sana, tuluyan ng ito, Wala na, dapat ang gobyerno mawala na ng kapangyarihan. Sa pagpasok sa anumang usapang pangkapayapaan laban sa anumang uri ng ng laban sa komunista at saka yung matagal ng rebellion. Yun rebellion ang ginagawa, di ba? Yung mga separatist movement
Na kwan, MILF, mga ganyan. Pero nagkaroon ito. Pero tatandaan ninyo, kahit meron Bangsamoro Law, hindi ako naniniwala, titigil yung mga yan hindi naman yan ang dahilan para magdeklara tayo ng martial law, pulbusin mo. Di ba? Kaya nga tayo may Armed Forces of the Philippines napakahina naman ang Armed Forces natin kung hindi ninyo alam saan naroon yung mga yan. Ubusin nyo. Di ba? Wala nang yan wala nang tigil huyal. Ngayon patitigil yan. Tandaan ninyo ang inaantay lang yan, isa. Ano yun? Yung ang mamamayan tuluyan ng mawala ng pag-asa sa ating mga nasa pamahalaan. Mga kaibigan. Kaya nga unti-unti silang pumapasok Nakapasok na sa party list. Nasa gobyerno na sila nung unang upo nga, di ba, in-appoint pa yung iba sa gobyerno, na bandang huli, tinanggal din. Mga kaibigan. Bakit di sila nakapagsalita nun? Paano? May mga kasalanan sila Habang sila ay naitalaga sa pwesto. May mga pinaggagawa rin katarantaduhan yan, mga kaibigan. Lalo na sa pera. Yung pera, lakas niya makapanloko Kaya merong yung iba dyan namimigay daw. Wala naman makipakitang namigay. Papakita, resibo. Resibo ng yan. Sa rekto. Ang dali magpakita niyan. Sus Mariosep, mga kaibigan. Pakita mo, paano mo binigay? Di ba? Tapos mamimintas ka pa. May nag-text tuloy sa akin Pinipintasan yung mukha ko. Sipin mo, lakas ng loob nito. Alam niyo, sabi nung nag-text sa atin, pakisabi niyo po kay Norman na nagpapakilalang Marcos. Nag-iba pa ng pangalan. Mas kilala siya sa Norman. Pakisabi niyo nga po sa kanya na si Marcos wala pong anak na mukhang kabayo. Yun ang sinasabi ko lang, yung text, Bueno, magbabasa-basa muna tayo, ng mga pagbati rito. Na-block na si Tamulmul, yung bata ni Sorianong Kuyukot, Mga fake account mga kaibigan Gusto ba natin puro fake account? Pag tinignan mo yung account, mga fake Meron pa yung, Melchor ba yun, apelyido? Hindi siya yun Manika yung yung cartoon, Disney character, yung kanilang litrato. Tapos pag tinignan mo, meron pa yung puro mga fake account Hindi ba? Diyan magaling yung yung grupo ni Sorianong Kuyukot, na walang hiya rin, mukhang matakaw sa pera, Kaya wanted dito yan sa kasong rape. Hindi makakauwi yan. Kahit ano pa gawin nyo. Kahit na mag-troll pa kayo, hindi ka makakauwi. Hanggang hindi ka papayag na yung batas masusunod. Ano yun? Makukulong ka muna. Kasi tumakas ka Puganti ka, wanted ka. Ito si Jerry Lim ng California. Nabati natin, siyempre si Oscar De Jesus, si Mon at saka si Arlene Barrias ng Amsterdam, mga katropa natin. Si Ronald Ron Badwa. Ayun. Kaya pala, pinagsama niya yung Ronald tsaka Badwa. Ron Bad. Si Joe Paraino. Si Kagawad, Joe Paraino. Sa Quezon City yata si Kagawad, Si Reynaldo Acosta ng New York.
At binabati natin ang kanyang may bahay na nurse, ha? Oh. Si Krisher, ayan. Si Ricky Ballero, si Egay Salabsab Espiritu na nasa Israel. Kumusta kayo dyan, ha? Ay, tuloy na natin ang pagbati, ha? Si Joe De Lemos ng Fresno, California. Si Art Bell Jr. Yung mga katropa natin, Susana De Los Santos, Rosita DC, si Jun Di Valencia na isang singer-actor. Si Buenas Dias, Joel Diaz. May isa pang nagmamarunong. Buenos Dias ang tama. Salamat, ha. Para yun lang masanay ako sa, wala naman ako alam na Kastila, kundi yun Buenos Dias Si Jerry Igdao ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Najski Madrid. Si Nesitas Saruelas Pabros ng Madrid, Spain. Yabad Dabaduds. Si Ronnie Cerezo, Joan Oishi, Steven Pulion Ascares, Jose Joy Asuan Belen, Danny Boboy Duran, isa pong veteran musician, Nilo Enriquez, Rodi Santos ng bandang Horoscope, naka-base ngayon sa Amerika, si Attorney Toto Kausing, Robert Cruz from Valenzuela, Priscilla Mercado Uy, si Tomodachi from BF Homes International, si Timoteo Junior Constantino, napanood siguro ni Bobby, no? Andito siya, maga siya nanood Si June Gases, ang lead vocalist po ng dating bandang Abracadabra. Nasa Guam po si June. Si Kagawad, Eliasar, Elena Eliasar, Kalonsag ng Santa Mesa. Mga kaibigan, binabati natin. Siyempre si dating chairman Boy Kalonsag, napapanood daw tayo ng mga kapatid ni Chairman Kalunsag sa San Francisco at sa Las Vegas. Na naririnig nila lagi natin binabati ang ating mga kaibigan, si Kagawad at saka si dating Chairman Kalunsag. Baka pwede din mabati. Batiin natin si Jeng, si Ross, si Willie Kalunsag ng California, si Lucy Macnac at kanyang pamilya, Yoli Kalunsag Obispo at si Perfecto Obispo. Ayan po mga kaibigan. Dito balik tayo. Si katropang Ella Samson Alviar, siyempre si katropang Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. Sa Italy si Joel Diaz saka si Carolina Luge, ang mga nangunguna dyan. Greg Veluz Jr., Cristina Maluntag-Giyang, Junski Walter Monje Cabs, Richard Galliano ng San Pedro, Laguna, si Dea Muñoz, at binabati natin si Jessie Gloria ng Pasig. Si Mimi Basalio, si Angel Yap, si Cyril Belen, viewing from Antioch, California, Fernandina Dina Pili Diaz. Magandang gabi din po sa inyo. Si Carmela Torres Balcos,
Si Susana de los Santos, nabanggit na ba natin? Si Carol Torres Brihiño, mga katropa natin yan. Glenn Diolazo, at ang kanyang may bahay na si Marites Diolazo, dyan po sa Olongapo City. Si Robert Aquino, si Rose Aligato ng Bacoor City, si Mina Endiape ng Maryland, USA, si Rene Darite Mob 4 o 3 Tolentino, si Rene Tolentino, bass player. Si Jojo Caporal Villaseñor, watching from Kuwait po, binabati natin. Ricky Alfonso, siyempre si Rusty Tolentino, isa rin pong veteranong musician. Kapatid yan ni Rene. Si Hamal and Danny Salatir, si Vanessa Rivera, si Gina ng Maynila, Maria Dolores Santos from London. Nakikinig sila lagi, si Nesita Saruelas Pabros at ang kanyang husband sa ating programa. Si Eden Cruz Payumo, si Kaani Flormata Saludes at Kaenyang Mina na ating mga katropa. Raquel Santos, Leopoldo Bautista, si Arnie Sanchez, nanonood po from Vicenza, Italy. Si Len Mijares, si Riquan Flori, si Erwin Aquino, si Mark Bundalian, Freddy Dato, RJ Rivera, Marlon Lansangan, si Placido Corbito from Long Beach, California, Bing Ruiz, si Joven Aquino, yan, si Aurora Lim ng New Jersey, si Mark Bundalian, Linda Punsalan, Lito Magat, si Reggie Maderazo, Concepcion Ison Chulbo, si Mike Oishi, nabanggit ko na ba si Ledge Chulbo, isang musician, si Raul Trono, nanonood po from Doha, Qatar, Bong Benavides, Floro Ampolokyo, si Leonard Mendoza, si Leonard Mendoza, Lourdes Mulato, tanggalin mo na rin to, i-block mo na rin. Ito si Leonardo Mendoza, at saka si Floro Ampolokyo. Puro mga fake account yan, hindi naman mga itsura. Leonardo Mendoza at saka Floro Ampolokyo. Lourdes Mulato, ayan, Joseph Barredo ng Dubai, Christian Lloyd Bulanadi, Gerardo Retriba, Hans Queenie, si Elmer Catulin, Lloyd Dantes Casal, Julian Leiper, at marami paong iba. Kaya lang, wala na po tayong oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno